Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at isang biyaya po ng Panginoon na tayo ay muling magkasama-sama even sa online na atin pong church service. At sa oras pong ito ay isang bagay po na natapos natin nung buwan ng Pebrero ay yung managing your finances well, at kasama po doon na talagang nais ng Panginoon na tayo ay mamuhay sa kanyang paghahari. Kaya po yung talagang maliit or malaki ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, paano natin minamanage, yun ang kanya pong tinitignan. At ang isang biyaya po doon ay sa oras pong ito ay magkakaroon tayo ng series about sa kingdom ng Panginoon at kung paano pong binild ng Panginoon ang kanyang iglesia, at kasama po tayo doon. So sa umaga pong ito or sa araw na ito ay patuloy po nating tanggapin ang katotohanan sa kanyang salita, at patuloy po na yung revelation ng Panginoon ang dalangin ko sa bawat isa, yung truth na akin pong ibabahagi ay patuloy pong maunawaan at sa biyaya po ng Panginoon at sa gabay ng Banal na Espiritu ay mai-apply po natin sa ating buhay. Wala pong kabuluhan kung tayo ay nakikinig lamang pero hindi natin ina-apply yung katotohanan na ating natututunan or napapakinggan. Maaaring napakinggan at hindi pa nauunawaan, pero sa patuloy po nating pag-aaral at patuloy na pakikinig sa salita ng Panginoon and even pagsik sa kanyang katotohanan na ipaunawa sa atin, ay hindi po madamot ang Lord para ipaunawa sa atin ang mga katotohanan sa kanyang salita. So sa umaga pong ito, tayo ay manalangin. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga anak na patuloy pong nakikinig at tatanggap ng iyo pong mga salita ng katotohanan about sa iyo pong paghahari at kung paano mo pong binild ang iyo pong iglesia. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na dalangin ko, Panginoon, na hindi lang nila maunawaan, kundi mai-apply sa pang-araw-araw na buhay bilang iyong mga tinawag mula sa mundo upang ipamuhay ang iyong paghahari, Panginoon, habang kami ay temporaring namumuhay dito sa daigdig upang ma-serve ang purpose mo. At patuloy, Panginoon, na maging pagpapala kami, Panginoon, at patuloy na patotoo kung paanong ikaw ay nagbabago ng buhay ng isang tao, at kung paanong tinawag mo kami mula sa mundo patungo sa iyong kaharian. Pagpalain mo po ang bawat isa at ikaw po ang magpaunawa, Banal na Espiritu, sa mga katotohanang ipapahayag po ng iyong lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa buong buwan po ng Marso ay pag-uusapan po natin yung the kingdom of God and the church that Jesus built. So, alamin po natin ano po ba yung dalawang major na assignment ni Jesus nang siya po ay bumaba dito sa lupa. Unang-una is to bring down the kingdom of God on earth for man to be restored back to His dominion mandate. So, kasama po yon yung paghahari ng Panginoon dito sa lupa. Diba? Paano nga sabi, dito sa lupa, gaya ng sa langit. At pangalawa, build the church that will continue His work to ensure the fulfillment of Revelation 11:15. At ano po ba yung nakasaad sa Revelation 11:15? Sabi po dito, the seventh angel sounded his trumpet and there were loud voices in heaven, which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. So tinitignan po ba natin na kasama po tayo dun sa magre-reign forever and ever kung nananatili po tayo at mananatili pa sa paghahari at pagkapanginoon ni Jesus sa ating buhay. Hindi po yung one time lang na tinanggap natin, then hindi na tayo lumago or hindi na tayo patuloy na lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Hindi lang po natin siya tagapagligtas, kundi Panginoon ng ating buhay. Sino na po ba si Jesus ngayon sa inyong buhay? Siya na po ba yung nananatili lang na tagapagligtas nyo, pero hindi nyo Panginoon dahil hindi nyo sinusunod?
o nanatili na po siyang, siya po yung nagpapatuloy na naghahari sa inyong buhay, sa inyong kalooban. Hindi yung sariling kalooban niyo kundi kung ano yung kalooban niya sa inyong buhay. Sabi po sa Matthew 16:18, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." So hindi po tayo ma-overcome ng anumang pagsubok, problema, temptation dito sa mundo kung tayo po ay patuloy na nabi-build up sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos, pangangaral, at patuloy pong pagtanggap at pag-a-apply ng katotohanan sa ating buhay sa araw-araw, hindi po yung pag magustuhan nyo lang. Okay, everyday po, kailangan nating ipamuhay ang salita ng Diyos at patuloy po na yung sa kabila po ng mga chaos na nangyayari sa mundo, mga problema, pagsubok, mga kakaibang kalamidad, okay, mga panahon, climate change, ay makita po natin na payapa pa ba kayo? Hindi kayo nagwa-worry? Hindi kayo natatakot na baka bukas ay wala na kayong kakainin? So kasama po yun na yung mga worries ng mundo ay hindi po natin ini-entertain. Yes, pinaghahandaan natin, nagbabudget tayo. Pero hindi po yung bigla kang matatakot na baka bukas wala ka ng kakainin, bukas wala ka ng pambayad. So, yun po yung mga strategy ng kaaway. Pero kung napaghandaan po natin, katulad ng sinabi po sa Managing Your Finances Well, at patuloy po na lumalago tayo sa pagkakilala at patuloy pong pagtitiwala sa Panginoon sa kaya niyang gawin sa ating buhay kung nakikita niya tayong sumusunod sa mga simpleng instruction na kanya pong ipinagkakaloob, sa mga perspective, sa mga prinsipyo na nakasulat po sa kanyang salita, ay hindi po pwedeng mananatili kayo sa dati niyong kalagayan sa buhay, kundi patuloy po mag-i-improve at patuloy na lalago at lalalim ang inyong pagkakilala sa Kanya. Sabi nga po kung paano po yung strong church, ano po ba yung strong church? Sabi, what is a strong church? Sa secular, ayan, kasama po doon yung attendance o yung ABC, attendance, yung pong building, at yung cash. Ayan. Sa evangelical naman po ay yun pong self-supporting, self-governing, at self-propagating. So, ano po ang definition ng strong church? Sabi po ni Dr. Jonathan David, yun pong pinaka-main source ng atin pong apostolic teaching, a strong church is the epicenter and hub of divine activity, carrying a spiritual prevailing position to enhance kingdom influence by exercising dominion over spiritual realm. It keeps the heaven open and making it conducive for the Holy Spirit movement in the region and beyond. So ito po ay patuloy nating nakikita at nararanasan, lalo na po nung tayo po ay mag-connect sa isang son ni Dr. Jonathan David na si Pastor Wilbert Butial, and even po sa yung pinaka-main source niya, dinadala po niya kami. Kaya pinagbabudgetan naman namin yung pagpunta doon upang patuloy pong makatanggap ng kapahayagan, and even yung mga nakikita nating nangyayari sa ating bansa at sa mundo ngayon ay naiprophesy na po before. Kaya hindi na dapat nabibigla kundi yung even yung mga pangyayari po sa ating bansa, sa politika, sa mga ekonomiya, kasama na po yan na naipahayag before sa atin. At ano po yung example ng isang apostolic church? Sa Acts 13 po, makikita natin yung Antioch Church. It is a church that is nurtured by apostolic doctrine and guided by apostolic covering since her starting and maturing years. So, hindi lang po sa starting, kundi even sa pagmamature na taon, ay patuloy pong ninonurture ng apostolic
teaching. Sabi nga po yung pong mga apostolic teaching, hindi po ito yung mga teaching na kinikater yung mga kagustuhan ng mga Kristiyanong hindi pa malago or hindi pa lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon, kundi isinasaad po yung katotohanan. Kung mali ka, mali ang uri ng pamumuhay mo, sasabihin sa iyo. Hindi po yung, hindi, okay lang, tanggap ka naman ng Lord. Yun pong katotohanan. Kung ano po yung standard ng Panginoon, hindi po natin ibababa sa standard ng tao. So, yung kasama po yon sa example ng Apostolic Church. At kasama pa po doon yung Ephesians Church sa Acts 19. It is seemingly a dead church but was upgraded by a consistent apostolic, current, and relevant input. So, kasama po sa webinar namin ngayon ay patuloy pong kung nagiging irrelevant na po ang church. Wala rin pong silbi. O yung mga totoong nakakilala sa Panginoon at patuloy pong ipinangangaral, hindi lang po nanatili dun sa gospel of salvation, kundi patuloy pong pinalalalim ang bawat isang mananampalataya, at ang bawat isang mananampalataya dapat po nakikita ano yung potential, ano yung abilidad na inilagay sa inyo ng Panginoon at saan kayo magagamit at saan tayo magagamit. Isang bagay po na makita natin na even kahit umiidad na po tayo, meron pa rin po tayo magagawa. Hanggat pinapanatili tayo ng Panginoon dito sa mundo, meron pa tayong gagawin. At yun po ang dapat na patuloy po nating sinisik na magawa sa ating buhay. Sabi po ni Dr. Tunde Bakare, a strong church is not only determined by the size of its number, but how far its influence could reach. Sino na po ba ang naiimpluwensyahan nyo? Yung immediate family nyo po ba? Naiimpluwensyahan nyo sa uri ng pamumuhay, sa ugali na inyong pinapakita, sa mga prinsipyong inyong pinanghahawakan na nakikita po nila hindi ka pwedeng mag-compromise. At isang bagay po kahit hindi sila magsalita, alam nyo na merong impact yung inyo pong ipinapakita sa kanila na klase ng pananampalataya nyo sa Panginoon. Sabi po sa Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." So, hindi lang po yung na-receive natin yung power pero wala tayong ginawa. So, wala rin pong silbi kung hindi natin gagamitin yung power na ipinagkaloob sa atin ng Banal na Espiritu. Yes, sa mga unang mga panahon, talagang dinidisiplina muna tayo, binabago tayo, transformation. Kailangan po natin matransform muna bago po tayo patuloy na maging witnesses. May mga binabago pa po sa atin. Pero kung matagal na kayong Kristiyano, siguro naman nabago na kayo at hindi na natili sa dati. So kasama po doon dahil yun sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. So sabi nga po, ano po ba yung strong church? A strong church is a soul-winning church, a disciple-making church, a marketplace-reaching church, and an empowering church. So, hindi po nananatili, sabi nga yung soul-winning, hindi lang po sa pamilya nyo, sa mga kapitbahay nyo, and even dun po sa kung saan kayo naroroon. At hindi lang po yun na, sabi nga po, yung disciple-making. Hindi lang po si pastor yung magdi-disciple. So, even po yung mga elders natin ay ini-encourage ko na mag-raise up kayo ng mga disciple para hindi kayo lang yung gagawa. At kasama po doon, although sabi nga natin, yung pinakaano natin is big, mahirap po talaga yung walang lugar or yung lugar na pagdarausan ng mga activity or yung gawain na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero even sa social media kasi maraming mga hindi makapaglaan ng time
or hindi makapag-concentrate lalo na 'pag nasa bahay lang kayo, 'di ba? Experience ko po 'yan. Kaya nga sabi ko, "Lord, gusto ko na pong magkaroon ng isang, lugar na kung saan opisina dahil mas gusto ko po na, wala ako sa bahay namin. Mas marami pong distraction lalo na kung mag-isa lang akong gumagawa dito." So, yun po yung isang bagay na ninanais ko na ngayon at alam kong yun po yung pinapagawa ng Panginoon. Tapos yung pong a marketplace, reaching church. Kasi hindi ko po kayo ikinukulong sa iglesia lang. Mas gusto kong gamitin kayo ng Panginoon sa inyong eskwelahan, sa inyong business, sa inyo pong community, na kayo po ay makapag-reach out, makapag-disciple, at patuloy po na even yung kung may ginagawa po ang School of Church Builder, yun pong empowering church na tumutulong po sa mga kinakailangang workforce, lalo na po kung may mga annual event, sabi ko nga itong March, April, May, ang dami na palang schedule na kailangang puntahan, at nawa po ay yung pong sa worship team, yung mga elders ay patuloy pong makasama, lalo na hindi ko nakasama sa Baguio, dun po sa Open Heaven, yung pong transfer sa next generation. Makita po natin na gagamitin po tayo ng Panginoon. So, why a strong church? Ito po ay kasama sa mandated to fulfill the Great Commission. Kung hindi po tayo strong na sa konting pagsubok o problema ay bumibigay na, ay hindi po natin mapupulfill yung Great Commission na inilaan sa atin ng Panginoon. Sabi po dito sa Matthew 28:18-20, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me.'" So after po niya mag-resurrect, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." So, hindi ka makakapag-teach to obey everything na ikinomand sa atin ng Panginoon kung ikaw mismo hindi nag-o-obey. So, kailangan yung obedience magsimula sa ating mga nakakilala at lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. And surely, ayan, ang pangako niya, "And surely, I am with you always to the very end of the age." So, kasama po doon, we are called not only to disciple the believers, but to disciple nations. Sabi po ni Pastor Wilbert Butial. So, kasama po doon, why a strong church? Ito po yung marketplace na atin po, pinapaabot po sa atin. Pangalawa, mandated to bring transformation to the 7 sphere of influence. At lahat po tayo nandito. Sa family, sa arts and media, sa government. Kaya po yung mga gagraduate or gumraduate na, at alam nyo may calling kayo na mag-serve sa government, mag-bring ng transformation, kuha po kayo ng civil service. Sa healthcare, ayan, yung mga doctors, nurses, mga dentists, ayan, kasama po yan. Sa business, okay, so yung mga nagbabayad ng tamang tax, ayan, at nagsasubmit on time ng mga requirements. And even sa education, lalo na po yung mga teachers, ang lakas po ng impluensya nyo, lalo na yung mga may grace para magturo, mga toddlers, mga children o sa mga teenagers. At makita po natin na sabi nga po, yung church ay discipleship of individuals for 7 spheres. So even po wag nyo pong maliitin yung inyong sarili, na pang church lang kayo. Kayo nga yung ini-encourage ko na gumawa sa labas. Mag-pray kayo kung sino yung pwede nyong i-encourage, kahit isa lang na ma-disciple nyo. Lalo na kung nakapag-undergo na kayo ng mga discipleship lesson na hindi nyo naman nagamit, it's about time na gamitin nyo na ngayon. So, sabi nga po dito, people in our church are also found in 7 key spheres of influence. O ito po yung
mundo. They need to be discipled and empowered to become the change agent in the marketplace. The church is the kingdom's central institution mandated to produce those agents of transformation. So, hindi po tayo sa loob lang ng church. Yes, yung mga talento nagagamit natin sa loob ng church, lalo na sa worship team, sa mga teaching, sa discipleship, pero hindi lamang po doon. Lalo na kung kayo po ay nagtatrabaho. Actually, nung malaman ko nga na nag-hire ng mga PWD sa LRT, pinagpe-pray ko pa naman po. Pero sabi ko nga, Lord, kung gagamitin mo ako dito, ay 4 hours lang naman na trabaho. Kaya lang sa Maynila pa mag-a-apply eh. So, hindi ko po nililimitahan yung aking sarili. Lalo na po, yun nga lang ay may mga kontra sa akin. Hindi ka na nga maganda ugaga mami dyan sa mga ginagawa mo dyan. Ayun, mahirap po talaga yung nag-iisa. Pero sabi ko naman kung i-aalaw naman ng Panginoon, although desire ko po yun. Kasi kasama po doon na tinitignan ko, kaya akong gamitin ng Lord sa labas. Although dito po sa bahay namin, ako lagi lang nasa loob sa dami po ng kailangang tapusing gawin o kailangang gawin. Kaya po, hindi po kasama po yun sa tinitignan ko. So, the 3 major factors of a strong church is unang-una yung the man. Sabihin mo, ako yun. Yan. So, kasama po yun na kung ikaw ay totoong nakakilala at nagpapatuloy, hindi lang ho nakakilala, nagpapatuloy sa paglago sa Panginoon, you are the man na sinisik po ng Panginoon at sinisik ng church. Sabi nga po ni WRB, in every work God wants to do on earth, first in His strategy is to always look for a man or woman. Call him and lead that man to go through a process. Ayan. Minsan dito tayo nagfe-fail eh. Yung pag-go through a process that will qualify him or her to fulfill his God-given assignment. Kaya po kung kayo ay may mga pinagdaraanan ng mga pagsubok, problema sa buhay, kasama po yan sa proseso ng Panginoon kung paano kayo patatatagin bilang isang Kristiyanong nakakilala ng totoo sa Kanya. Hindi lang ho yung fake na nakakilala at hindi naman nagpatuloy. Yan. Marami pong ganyan sa yung mga excited nung una. Pero nung pagdating na ng mga medyo mabibigat na turo na, at yung mga nire-require na ng Panginoon sa kanyang mga salita at ganun din po ng church bilang kasama po na maging change agent sa transformation, medyo bumibitaw na. So, pangalawa, sabi nga po, kasama po dun sa requirement or yung proseso is yung consistent growth. So, babae, lalaki, kabataan, bata, kailangan po yung consistent growth. Kaya nga po yung mga magulang ng mga Kristiyanong magulang, actually kayo po yung unang-unang magdi-disciple sa inyong mga anak. The way na kinakandak nyo ang inyong pamumuhay bilang Kristiyano, yung mga ugali, pananalita, mga prinsipyo, sa inyo po unang makukuha, hindi po sa akin at hindi po sa mga leaders ng church, ng youth. Sa inyo po, kung ano po yung idina-download nyo na at ipinamumuhay nyo bilang totoong nakakilala sa Panginoon. So kasama po doon na kayo yung unang-una na teacher ng inyong mga anak. Kung paano pong sinabi sa Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So, sabi po ni WRB, authority in leadership is only imparted after a process of an accurate discipleship. Kaya sana po ay patuloy kayong mga magulang makiisa na at kasama po doon na makatuwang sa pagre-raise up po at pagdi-disciple ng inyong mga anak na maging change agent
i i-impart nyo po sa kanila na kaya silang gamitin ng Panginoon. Hindi lang po yung sariling career, vision nila sa buhay, kundi i-impart nyo po ano po yung ibinigay sa inyo ng Panginoon nung ipinaglilihi o pinagbubuntis nyo pa lang sila, na magamit sila ng Panginoon. Kasi nga po, madaling maagaw ng sanlibutan, lalo na pag nakikita nila o hindi nila nakikita yung uri ng buhay na kanilang inaasahan. Nagkakaroon po ba kayo ng inyong sariling time o time with your children na hindi po kasama yung mga gadget, na marinig ano yung pong kanilang pananaw, lalo na kung malalaki na sila? Nasa tamang edad na, nakatapos na ng pag-aaral. Ano po yung tinitignan nyo or dinidiscern nyo sa spirit nila? Gaano na sila kalago o hindi lumalago sa Panginoon? At ano po yung dahilan? Bakit? Tinitignan nyo po ba yung root cause? Bakit hindi lumago? Tinatanong nyo po ba kung may part po kayo doon sa hindi nila paglago or doon sa kanilang paglago? So, two-way po yan. Maging open po. At kung may kinakailangan humingi ng kapatawaran, humingi ng kalinawan, gawin nyo po. Kayo po ang makakagawa niya sa inyong pamilya. At kayo po yung magiging start ng pagiging change agent at yung pong pagtatransform even sa kanilang pananaw, sa buhay, yung kanila pong mga pananaw sa mga pangyayari sa buhay nyo. Kayo po ang nakakaalam nun, hindi po ako. Maperang sinasabi nyo sa akin at a-address ko po sa panalangin. So kasama po yun na kailangan i-deal nyo para po yung hold ng kaaway sa buhay nyo ay maputol at patuloy pong makapaghari ang Panginoon sa inyong buhay at kabuhayan. So pangalawa, strong sense of pastoral responsibility. So kasama po yun. Actually, bawat isa sa atin, yung pong, hindi lang po yung function ng pastor sa isang iglesia, but even kung tayo yung nakakilala na personal sa Panginoon, kayo po yung may pastoral responsibility sa inyong pamilya. Kasi kayo nakakakita, kayo nakakaalam. So kasama po doon, sabi nga po sa Exodus 3:1-3, now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. So siya po yung tagapangalaga ng flock ng kanyang biyanan, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. So, ganun po na hindi lang kayo yung tinitignan nyo kumakain. Pakainin nyo rin po ang inyong pamilya. Kung ano yung mga pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Kasi hindi po nakikinig eh. So, ipanalangin nyo at the same time sa mga simpleng kaparaanan, hindi yung religious na kaparaanan. O, tara na, magpe-pray na tayo. Okay, tara na, mag-aano tayo. Yung mga simpleng pag-uusap nyo lang sa buhay. Nai-input nyo po ba yung Word of God? There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. So Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn. It did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. So dahil curious po siya, pinuntahan niya. Naku-curious ba ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya? Bakit kayo namumuhay ng ganyan? Na sa kabila ng mga pagsubok, problema, ay hindi ka bumibitiw sa Panginoon. Maaaring hindi sila nagsasalita. Pero kung nakikita nila, hindi pwedeng walang impact sa kanila yan eh. Kaya wag mong babaliwalain kung ano man yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Huwag ka mareklamo, kundi mag-undergo ka ng process na pina-undergo sa iyo ng Panginoon.
So sabi nga po dito ni Pastor Wilbert, if you are not the right person to do the job, don't push yourself too hard even if you have the best intentions in your heart. Learn to support the man God has chosen because he is never mistaken. He knows how to raise him up well. Okay? Alam niyo po, bawat isa sa atin may naka-assign na tao na atin pong imi-minister, i-disciple, at patuloy pong tutulungang lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Ang tanong, natukoy niyo na po ba kung sino yung pinapadisciple sa inyo ng Panginoon? Yes, maaaring sabihin natin, pagka yung mga lalaki, dapat kapwa lalaki din. Pero kasama po doon na yung pong heart nyo para na makita na talagang nabago po. Sabi ko nga sa akin personal hindi ako makapag-minister sa mga lalaki. Personal din. Okay? Pag grupo, okay. Pero yung personal, talagang mga lalaki po, yung kinakailangan at makita po ng mga lalaki na kayo po yung hindi po yung sa mga babae kayo magdi-disciple. At ganun din po yung mga babae, hindi kayo sa lalaki magdi-disciple, okay? So kasama po doon yung paglago kasi nga may mga pananaw sila na malayo sa pananaw natin mga babae at same vice versa, di ba? So yun po yung dahilan at bakit po na yung pong mga pananaw, kaya nga po ang kinakailangan mag-disciple ay yung alam din nating malaguna at patuloy pong ipinamumuhay ang prinsipyo ng Panginoon. So kasama po doon sa the man, bukod sa consistent growth, strong sense of pastoral responsibility, discipled in the kingdom. So kasama po doon na sa Matthew 13:51-52, have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. He said to them, therefore, every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. So kasama po doon na lahat ng ating natutunan, lahat ng ating naranasan, ay makita po natin na patuloy pong magagamit natin. At the moment na ma-realize nyo po, kusa na lang lumalabas yan kung naipamuhay po natin at ipapaalala ng banal na Espiritu. Sabi nga po dito sa CEV ng Matthew 13:51-52, Jesus asked his disciples if they understood all these things. They said, yes, we do. So he told them, every student of the scriptures who becomes a disciple in the kingdom of heaven is like someone who brings out new and old treasures from the storeroom. So lagi po may storeroom tayo. Kamusta po ang inyong storeroom? Na ilalabas niyo po ba yung old at the same time ay yung new na nakatago doon o nananatiling nakatago lang. So sa Amplified Version po ng Matthew 13:51-52, have you understood all these things in the lessons of the parables? They said to Jesus, yes, he said to them, therefore, every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like the head of a household who brings out of his treasure things that are new and fresh and things that are old and familiar. May mga katotohanan po sa salita ng Diyos na hindi nabago even sa New Testament. Kundi ipinamuhay po at patuloy na ipinamumuhay even natin ngayon. So kung hindi po nabago yon, patuloy lamang po yon dahil ang Panginoon ang nagkaloob noon at yung pong paghahari na patuloy nating ipamuhay ang mga itinuro po niya or ang kinumand niya po sa atin. At sa New Living Translation na Matthew 13:51-52, do you understand all these things?
Yes, they said, we do. Then he added, every teacher of religious law who becomes, so hindi lang ho teacher ng religious law, pero who becomes a disciple in the kingdom of heaven is like a homeowner who brings from his storeroom new gems of truth as well as old. So yung pong mga katotohanan sa salita ng Panginoon na ating ipinamumuhay ay makita po natin na sabi ko nga po yung mga bagay na atin pong ginagawa na nakalakihan na ng anak natin, I'm sure pati sila gagawin din yun. Pagsunod sa Panginoon, pag-honor sa Panginoon. Natanong na po ba kayo ng mga anak nyo sa katotohanan na inyo pong ipinamumuhay? Na-i-share nyo na po ba sa kanila? So, it's about time kung hindi nyo pa po nagagawa. Yung mga katotohanan, hindi lang yung basta kayo kakain sa labas. But make this time para po kayo ay magkaroon ng bonding na kasama yung presensya at katotohanan sa salita ng Diyos. Mga simpleng tanong, simpleng sagot, simpleng katotohanan. Even yung mga hindi po nyo nakakasamang umattend pag kayo po ay nagcha-church. Seize the time. Make use of the time together ng bonding nyo. Even yung mga kapamilya nyong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Take this opportunity para po ma-share sa kanila yung katotohanan. So, tatlong major factors of a strong church. Pangalawa, yung the message. Sabi po ni Pastor Wilbert, only those who are willing to partake are ready to receive the impartation needed. Pwedeng nagpunta ka or nakinig ka ngayon, pero hindi ka willing mag-partake or matanggap yung katotohanan. Gusto mo lang makinig. Pero yung pong mga willing na patuloy pong hindi lang magpapa-thank you sa mensahe, kundi yung dahil sila po ay may na-receive na katotohanan na makakatulong sa kanilang paglago. Sabi nga po, yung impartation, ano yung katotohanan doon sa nagbigay ng mensahe na patuloy mo pong ikukunin para sa iyong sarili, na patuloy mong tatanggapin at ipapamuhay. So, yung pong the message, una po ay yung he receives messages from a man who had an access to the now word of the Lord. Yes, marami pong tayong mga preachers ngayon at kahit saan kayo pumunta sa social media or sa mga community, meron po kayong makikita. Pero ano po yung now word of the Lord? Kumbaga updated po ba? Upgraded po ba? Kung ano po yung mensahe na ibinabahagi sa inyo. Ito pong mensahe na to, matagal ko nang natanggap, pero ngayon lang po ipinashare ng Panginoon, lalo na yung sa kanyang paghahari para sa church. So, bakit hindi ko pa noon i-share? Bakit ngayon lang? Ngayon lang po yung timing ng Lord eh. So, kasama po yun na inihahanda tayo ng Panginoon na patuloy na mamuhay sa kanyang paghahari. Yes, may mga pinagdaanan tayo. Pero nakita po natin ang kamay ng Panginoon na hindi tayo pinabayaan at hindi niya tayo pababayaan kung patuloy tayong lalakad sa kanyang kalooban. Sabi po sa Luke 2:41-42, every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the festival according to the custom. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. But they were unaware of it. So, hindi nagpaalam. Okay. So, mga kabataan, mga anak, lagi po kayo magpapaalam sa inyong mga magulang kung saan man kayo pupunta. At lagi nyong i-update through chat or yung text messages para hindi po nag-aalala. So, thinking he was in their company, they traveled on for a day.
Then they began looking for him among their relatives and friends. So marami po sila at grupo silang naglalakad. So when they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. So bumalik. Okay? Kasi 12 years old nga lang eh. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. So makikita po natin, ang Panginoong Jesus ay Diyos, pero naandun po siya na willing na magtanong, willing na makinig. Hindi po yung lumilipad yung utak kung saan habang nakikinig. Okay? Concentrate po. Ginagawa niya yan para sa Panginoon. So, everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. So, sabi po sa Luke 3:1-3, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, Herod, tetrarch of Galilee, his brother Philip, tetrarch of Iturea and Trachonitis, and Lysanias, tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas. Ayan, kasama na ho yan, na talagang yung pagiging irrelevant ng church. Kasama po yan sa pinag-aaralan namin itong webinar. The Word of God came to John. So, the Word of God. So, ito po yung high priesthood, si Annas at saka si Caiaphas. So, makita natin, the Word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. So, dito pa makita natin, kahit na may mga high priest, pero yung Word of God ay bumaba or pumunta or natanggap ni John na anak po ni Zechariah sa wilderness. So, hindi po question yung lugar kung saan naroon ka. Pwede kang makatanggap ng Word of God kung lagi kang in tune sa Banal na Espiritu na nangungusap at patuloy pong nagkakaloob sa iyo. Makasimpleng paraan lang. Pwedeng i-prevent kang umalis. Pwedeng wag mo munang puntahan yung taong yan. Alam mo yung sa spirit mo eh. Lalo na kung in tune ka lagi. Hindi mo sasabihin na, ito yung schedule ko ngayon, dapat ito yung masunod. Kung pinigilan ka ng Panginoon. So, kasama po doon, makita natin, yung sa the message, his message is focused on the kingdom. In those days, sa Matthew 3:1-2, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. So, makasalanan po yung mga tao nung time na yon, kaya nga po yung repentance ang kanya pong ipinapangaral. At dito po sa Matthew 4:12-17, when Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Nakakapag-preach po ba tayo ng repentance sa mga makasalanan? Nasasabihan po ba natin yung mga kapamilya nating nabubuhay sa kasalanan na magsisi? Hindi ho yung magsisi na judgmental ka naman. Magsisi dahil mahal sila ng Panginoon at kaya nga namatay ang Panginoon para iligtas ang bawat isa at nabuhay na muli at nabubuhay ngayon. Nasasabi po ba natin sa kanila, mahal kita, pero mas higit kang mahal ng Panginoon kaysa sa pagmamahal ko?
Wala na pong ibang higit na magmamahal sa atin kundi ang Panginoon. At sabi po sa Matthew 24:14, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations." Kaya kahit saan man po kayo dalhin ng Panginoon, dapat dala-dala niyo yung gospel ng kingdom. And then the end will come. Anticipated niyo po ba yung the end will come? O gustong-gusto niyo na yung buhay niyo dito sa mundo? Kung alam niyo po yung mangyayari, hindi niyo po na naisin na mabuhay pa na matagal. Or hanggang doon sa pagdating at paglantad nung the lawless one. So, why the gospel of the kingdom is the central theme of Jesus' preaching. Unang-una, it will restore man to his original purpose. At yun po ay yung magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. It will bring man to his dominion mandate. It will cause man to live under open heaven. Okay? So makita po natin yung pamumuhay under open heaven. Hindi mo sasabing, wala na akong problema. Pero yun pong laging bukas ang langit sa iyo pong mga hinaing, sa iyong mga, at nakikita mo yung pagtugon sa iyong mga pangangailangan, problema, mga katanungan, meron laging sagot na accurate. Pang-apat, it will cause man to bring heaven on earth. Okay? Pang-lima, it will cause man to become unstoppable in fulfilling the works that God called him to do. Kailangan po alam natin ano ba yung pagkatawag sa atin ng Panginoon at kung nagagawa po ba natin ito. Pang-anim, it will cause man to advance and extend the kingdom of God. So kasama po yan. Nakasama sa atin pong mga kinakailangan gawin. Pang-pito, it will cause Satan to be dislodged from this world and to be put in the place that he deserves. Kaya nga po wag na kayo magtataka kung bakit yung mga totoong nakakilala sa Panginoon ang tinitira ni Satanas. Kasi nga po, kanya na yung mga nasa mundo. Kaya po yung mga pilit niyang inaagaw, yung mga nakakilala na at may personal ng relasyon sa Panginoon. Pang-walo, it will liberate all the creation from decaying. So, tinitignan niyo po ba yung new heaven and new earth, new Jerusalem? Na makita po natin na, yes, personal, yung ating physical na katawan, mabubulok, magiging abo. Pero tinitignan niyo po ba yung muling pagkabuhay na glorified body na? Pang-siyam, it will bring all the kingdoms of this world under the kingdom of our Lord Jesus Christ. Pang-sampu, it will literally usher the rule and the reign of Christ to this world. Kaya nga po, yung pong sa Revelation na bababa ang bagong Jerusalem. Dito rin po sa mundo. Hindi natin alam kung paano mangyayari yun, pero yun po yung nakasulat eh. Luke 8:11-12, this is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Okay, so nakikita po natin ito, di ba? Pag pinreach yung gospel, meron pong nakarinig pero hindi tinanggap at hindi po pinaniniwalaan. So, makita po natin na tayong lahat ng tumanggap, dapat nagpapatuloy na lumalago. Sa Matthew 13:18-19, listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. So, nasa puso na po. This is the seed sown along the path. So, the message about the kingdom is the most feared message of the devil. Sabi po ni Dr. Miles Monroe. So, kailangan po pinipreach natin yung paghahari ng Panginoon sa ating buhay at dito sa mundo.
The gospel of the kingdom is not just a message of deliverance from sin, Satan, and death. It is also a message of societal transformation and national development. So kasama po talaga yun na meron tayong kailangang gawin at ngayon na po yung panawagan ng Panginoon sa church upang patuloy pong maging kabahagi dun po sa national transformation. Nakita po natin sa ating bansa, sa ating community, sa ating barangay, maging bahagi po tayo. Yung mga simpleng pagsunod lang sa mga kautusan, kahit hindi natin nakikitang sumusunod yung iba, pero tayo po. Kasi sa Panginoon natin ginagawa ito, hindi lang naman sa tao eh. Yung pagsunod po natin. So, sabi po sa Revelation 11:15, the seventh angel sounded his trumpet and there were loud voices in heaven, which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever. So, asahan po natin ito, na patuloy pong ito pong sa mundo ay maghahari ang Panginoong Jesus. Then, the three major factors of a strong church ay pangatlo, yung pong the ministry. So, sabi po ni Pastor Wilbert, the cross gave us the power for ministry. The throne releases to us the grace for our journey. So, kasama po yun, na hindi tayo pagkakalooban ng ministry ng Panginoon, na hindi po tayo bibigyan ng grace para po ating lakaran yung ministring ipinagkatiwala sa atin. At dito po makita natin, sabi nga po the ministry, unang-una, it builds the people. Hindi lang po yung personal natin, kundi yung pong talagang yung pong maging matatag po tayo sa ating pinaniniwalaan. Sabi po sa Acts 20:32, now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. So yung inheritance po, hindi lang ho doon sa mga nakikinig, kundi yung pinapaging banal, yung sanctified po ang kanilang buhay, ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, at pinili po na maging obedient sa Panginoon. Pangalawa, yung the ministry, it is marketplace driven. Acts 1:13, and when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. Acts 2:1-12, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each one of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring, isa lang po yung dinideclare nila, the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they ask one another, what does this mean? So dito po sa Luke 7:31-32, Jesus went on to say, to what then can I compare the people of this generation? What are they like?
They are like children sitting in the marketplace and calling out to each other. We played the pipe for you and you did not dance. We sing a dirge and you did not cry. Sabi po sa Acts 16:19-22, when their owners realized that their hope of making money was gone, so ito po yung nanghuhula, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrates and say, "These men are Jews and are throwing our city into an uproar by advocating customs and law for us Romans to accept or practice." The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. So dito po makita natin na talagang pag sa marketplace, meron po mga pagsubok at problema mararanasan. Pero kasama po doon yung grace ng Panginoon na ini-enable tayo upang magawa at patuloy pong maipahayag. Meron pong power na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon upang magawa yung mga bagay na ipinagagawa niya sa marketplace. At pangatlo, it follows a rebuild pattern. Sabi po sa Exodus 25:8-9, then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. Sa Hebrews 7:14-17, for it is clear that our Lord descended from Judah, and in regard to that tribe, Moses said nothing about priests. And what we have said is even more clear. If another priest like Melchizedek appears, one who has become a priest not on the basis of a regulation as to his ancestry, but on the basis of the power of an indestructible life. For it is declared, so ito po si Jesus, you are a priest forever. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Si Melchizedek po ay hari, at the same time ay sa kanya po ibinigay ni Abraham yung tithes nang wala pang utos about sa tithing. So ito po yung represent si Jesus. Philippians 4:9, for whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Naranasan nyo na bang hindi maging payapa kung may sinasabi sa inyo ang Panginoon na gawin mo pero hindi mo ginagawa? Kung gusto mong matapos na yung kawalan mo ng kapayapaan, gawin mo na kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam nun, lalo na kung hindi mo naman sinasabi sa mga, kung kanino ka accountable, kung sino yung grace carrier mo. Kaya kailangan po, kilala nyo at alam nyo kung kanino kayo accountable. So isang biyaya po ng Panginoon na makita natin. Sabi po sa Philippians 3:17, brethren, join in following my example, and note those who so walk as you have asked for a pattern. Sino po ang pattern nyo sa paglakad nyo o pagpapatuloy nyo sa Panginoon? Sino po yung tinitingnan nyo? Sino po yung pina-follow nyo? Who provides for us a pattern for living and ministry? So kasama po yun. Kasama yung pamumuhay, kasama yung ministry. Although sabi ko nga po hindi naman yung pagkatawag po sa atin na hindi naman para mag-reach out sa napakaraming tao. Pero yung sabi ko nga, Lord, yung sa lugar lang namin, yung mga pinapaabot mo lang sa amin.
tayo rin po ang magdedetermina gaano po kalayo, gaano po kalawak yung ating magiging ministry sa tao. Hindi po sa akin ipapagawa lang ng Panginoon yun. Dahil alam niyo naman yung kalagayan ko physically. Pero willing po ako na patuloy na gawin kung ano yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. Sabi nga po, kung paano po yung pattern for living and ministry. Ito po yung pattern na sinusundan pagdating po sa ministry. Kaya po kahit na gaano hindi naman kahirap, pero basta po may pangangailangan, willing po na tumulong ang inyong lingkod, even yung po mga leaders na kasama ko sa pag-attend po pag may mga seminar. So kasama po yan bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. At isa pong biyaya na patuloy po na magpa-build tayo bilang isang iglesia na matatag, patuloy pong sumusunod, at patuloy po na matanggap po natin yung susi sa paghahari ng Panginoon. Sa mga susunod po na linggo, ayun po yung ating tatalakayin. So, isang biyaya po ng Panginoon na maibahagi sa inyo paano po binibuild ng Panginoon ang kanyang iglesia. At nawa po ay patuloy na makita natin, kabahagi tayo doon sa strong church na ibinibuild ng Panginoon. Amen po ba? So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa biyaya mo sa mga tumanggap ng iyong mensahe patungkol sa kung paano pong ibitinatag mo ang iyong iglesia bilang isang malakas at patuloy pong napagdaraanan ang mga pagsubok, problema, maging ang mga pagpapala nang maayos po at patuloy pong ipinamumuhay ang mga prinsipyo na nagmumula sa iyo. Dalangin ko na datnan mo po ang Jesus of Faith Builder Church na isang iglesyang magagamit mo in the marketplace at patuloy, Panginoon, na sumusunod ang bawat miyembro mula po sa bata hanggang sa mga may edad na upang gawin ang iyong kalooban at pagkatawag sa kanilang buhay. Kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo, Panginoon, ang amin pong paglakad sa iyong harapan. Dalangin kong patatagin mo, palakasin at patuloy na makita mo, Panginoon, na sumusunod ang bawat isa sa amin sa mga bagay na ipinagagawa mo at makikita po namin at inaasahan po namin ang mga bagay pa na mangyayari sa aming buhay patungkol po sa iyong paghahari. Thank you for that blessed hope and thank you for the grace to go on, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samo at dalangin sa pakikisama po ng Banal na Espiritu sa aming buhay na patatatagin kami at patuloy pong papaalala ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po at patuloy kayong maging matatag na iglesia sa pangalan ni Jesus.